Ang kwento na ito ay nagsisimula sa isang maliit na baryo na matatagpuan sa gilid ng kagubatan, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng matinding takot at pangamba. Isang misteryosong insidente ang naganap, at ang lahat ng mga mata sa baryo ay nakatuon sa isang babae, si Maria, isang kilalang albularyo na matagal nang nagsisilbing manggagamot sa kanilang komunidad. Si Maria, na isang tahimik na tao, ay may reputasyon bilang isang mahusay na healer. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa kanya, ang kanyang lihim na koneksyon sa mga makapangyarihang nilalang ng gabi. Si Maria ay hindi lamang isang ordinaryong albularyo, siya ay isang manggagamot na may malalim na kaalaman sa mga sinaunang ritual, at may kapangyarihan na hindi madaling maipaliwanag. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, siya ay may madilim na lihim, siya ay isang imanugis ng aswang. Isang albularyo na may kakayahang makipag-ugnayan at magkontrol ng mga aswang, isang uri ng maligno na matagal nang tinatakutan ng mga tao. Hindi ito ang kwento ng isang bayani na laging lumalaban sa kasamaan, kundi isang kwento ng isang tao na nahulog sa madilim na daan, sapagkat sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan at kaalaman, siya ay napilitang magsanib puwersa sa mga nilalang na nagmula sa dilim. Ang bayan ay natatakot kay Maria, ngunit wala silang magawa. Marami ang nagsasabi na ang kanyang mga ritual ay hindi lamang nagdudulot ng kaligtasan, kundi nagiging dahilan din ng mga kakaibang kaganapan sa bayan. Ang mga hayop na nawawala, ang mga misteryosong sugat na hindi matukoy ng mga doktor, at ang hindi maipaliwanag na mga pangarap na nagiging totoo, lahat ng ito ay tila konektado kay Maria. At habang ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magduda, nagsimulang magbago ang lahat ng isang gabi, isang bata ang nawala. Habang ang lahat ng mata ay nakatuon kay Maria, isang bagong karakter ang pumasok sa kwento, si Carlos, isang batang guro na nagdesisyong magsiyasat ng mga misteryong bumabalot sa baryo. Hindi siya naniniwala sa mga alamat, ngunit hindi maikakaila na may mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Habang pinapalalim ni Carlos ang kanyang investigasyon, napagtanto niyang hindi ito magiging madali. Ang mga pahiwatig ay nag-ugnay kay Maria, ngunit hindi siya makapaniwala na siya, isang albularyo, ay may ganitong lihim. Sa pagtuklas ni Carlos sa mga nakatagong puwersa, dahan-dahan niyang na-realize na ang mga kwento ng aswang at albularyo ay hindi isang simpleng alamat. Isa itong matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, at sa isang hindi inaasahang pangyayari, natuklasan niya na siya pala ay nakatali sa isang sinadyang sumpa, na mag-ugnay sa kanyang buhay kay Maria. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Habang si Carlos ay papalapit sa kanyang kalaban, natutuklasan niya na ang mga aswang ay hindi lamang nakatago sa dilim, kundi nagsisilbing gabay ni Maria. Ngunit ang pinakamatinding tanong na humahadlang sa lahat ng ito, ano nga ba ang mangyayari kay Carlos? Magtagumpay kaya siya sa paghahanap ng katotohanan, o tuluyan na bang malulugmok ang baryo sa takot at dilim na dala ng mga nilalang na gumugol ng gabi sa kanilang paligid? Huwag palampasin ang susunod na kabanata, dahil ang mga sagot ay malapit ng sumik sa ilalim ng nakakatakot na mga bituin. Mula nang mawala ang batang si Elias, hindi na naging payapa ang baryo. Lahat ay may kanya-kanyang kwento. May nagsasabing huling nakita ang bata malapit sa bahay ni Maria, habang ang iba'y naniniwalang dinukot ito ng aswang na matagal nang gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Habang lumalala ang takot sa buong lugar, lalo ring lumalalim ang pakikialam ni Carlos. Ramdam niya na may mas malalim pang misteryo sa likod ng lahat ng ito, at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Sa mga tanong-tanong ni Carlos, nalaman niyang si Maria ay hindi talaga tubong baryo. Dinala lang daw siya roon ng kanyang lola na isa ring albularyo.
Matagal na itong patay, pero sa mga matatanda ng baryo, buhay pa rin ang alaala nito, isang babaeng may kakayahang makipag-usap sa mga hindi nakikita, at minsang napanood na naglalakad sa kabubatan habang tila may sinusundan na anino. Sa mata ng marami, si Maria ay tagapagmana ng kakaibang kapangyarihan. Pero sa mata ng ilan, siya ay isang panganib. Isang gabi, habang binabasa ni Carlos ang lumang talaan ng mga insidente sa barangay hall, napansin niya ang kakaibang pattern, bawat ilang taon, may batang nawawala. Laging kabilugan ng buwan. Laging malapit sa gubat. At laging may koneksyon kay Maria. Pero sa kabila ng mga pagdududa, walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Palaging walang testigo. Palaging walang bangkay. Parang may invisible na kamay na bumubura sa lahat ng bakas. Nang mapag-alaman ni Maria na iniimbestigahan siya ni Carlos, hindi siya nagalit. Sa halip, inimbitahan niya ito sa kanyang bahay. Sa unang tingin, payak lang ang tahanan, mga halaman, halamang gamot, bote ng langis, at mga lumang libro. Pero sa likod ng lumang aparador, may pinto patungong isang silid na punong-puno ng mga gamit para sa ritual, mga tandang, dahon ng anting-anting, at larawan ng mga sinaunang diwata. Tumitig si Maria kay Carlos at tahimik na nagsalita. May mga bagay na hindi mo maintindihan kung hindi mo mararanasan. Hindi malaman ni Carlos kung ito ba'y babala o paanyaya. Habang papalabas siya ng bahay ni Maria, napansin niya ang isang matandang babae na nakatayo sa di kalayuan, nakatitig sa kanila. Hindi niya ito kilala, pero may kakaiba sa presensya nito, parang siya ay bahagi ng isang kwento na matagal nang nakalimutan ng panahon. At sa paglipas ng gabi, isang malakas na sigaw ang muling gumising sa baryo. Hindi pa rin natatagpuan si Elias. At ngayon, may isa na namang batang nawawala. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa baryo, isa na namang batang lalaki, si Junjun, ang hindi na umuwi matapos maglaro malapit sa ilog. Doon na nagsimulang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga tao at ni Maria. May ilang residente na tahasang itinuturo siyang may kinalaman sa sunod-sunod na pagkawala. Ang ilan, palihim na pinagmamasdan ang bahay niya gabi-gabi, habang ang iba naman ay nag-imbita ng mga pastor para basbasan ang paligid. Ang dating tahimik na baryo ay unti-unting nababalot ng takot, galit, at pagdududa. Habang palalim ng palalim ang gabi, mas dumadami rin ang kwento ng mga taong nakakakita ng anino sa paligid ng gubat. May nagsasabing may nakita silang nilalang na lumilipad. May naririnig daw na sigaw ng mga bata tuwing hating gabi, na parang humihingi ng tulong. Ang mga matatanda, na dati tahimik lang, ay nagsimulang magkwento ng mga lumang alamat, tungkol sa mga aswang na hindi basta-basta lumilitaw, kundi tinatawag. May nagsabing kapag may nag-aalay ng dugo, mas lalo silang lumalapit. Samantala, si Carlos ay lalong nahuhulog sa lalim ng kasaysayang kanyang iniimbestigahan. Sa pakikipag-usap niya sa isang matandang manghihilot na si Aling Sean, nalaman niya ang isang nakakatakot na sikreto. Matagal na palang may kasunduan ang lola ni Maria sa isang nilalang ng dilim. Kapalit ng kaligtasan ng baryo sa mga sakit at salot, kailangang mag-alay ng kakaibang kaluluwa tuwing ika-5 taon. At nang namatay ang lola ni Maria, ipinasa raw nito ang responsibilidad kay Maria, na walang kaalam-alam sa simula, ngunit kalaunay natutong tanggapin ang kapalaran bilang tagapagmana ng sumpa. Ngunit sa panig ni Maria, iba ang kanyang pananaw. Ang totoo, matagal na siyang lumalaban sa tukso ng kasunduan. Gumagamit siya ng sariling ritual para hadlangan ang tawag ng dilim. Pero habang lumilipas ang panahon, lumalakas din ang kapangyarihang humihila sa kanya pabalik sa kasunduan. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit sa kabila ng kanyang pag-iwas, may mga batang nawawala pa rin.
Parang may ibang puwersang gumagalaw, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Habang sinusubukang unawain ni Carlos ang katotohanan, napansin niyang unti-unti ring nagbabago ang baryo. Ang mga hayop ay tila naiilang, ang mga aso ay hindi na tumatahol sa gabi kundi nanginginig na lang sa isang sulok. May mga puno sa gilid ng kagubatan na tila natutuyo kahit walang tagtuyot. Isang gabi, sinundan ni Carlos ang tunog ng mga kampay ng pakpak mula sa bubong ng kanyang inuupahang bahay. Nang sumilip siya sa bintana, isang bagay na may mahaba at payat na katawan ang mabilis na naglaho sa dilim. Hindi niya makita ng buo, pero alam niyang hindi ito hayop. At alam din niyang hindi ito tao. Habang dumarami ang nawawala, unti-unti ring lumalabas ang tunay na anyo ng baryo. Isa pala itong lugar na may matagal ng tinatagong lihim, at si Maria ay hindi lang basta albularyo, kundi tagapamagitan ng isang digmaan na hindi pa nagsisimula, pero unti-unti nang bumabalot sa lahat ng nasa paligid. Ang tanong ngayon, hanggang saan kayang lumaban si Maria? At si Carlos, anong papel ang kailangang gampanan sa gitna ng gulong ito na tila wala ng balikan? Mabilis ang mga sumunod na araw. Ang baryo ay parang pinipigan ng takot at paranoia. Halos walang lumalabas ng bahay tuwing gabi, at kahit ang mga bata ay hindi na pinapapasok sa eskwelahan. Si Carlos, na ngayon ay unti-unti nang nauubusan ng rason, ay nagsimulang managinip ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Sa panaginip niya, nakikita niya si Elias at si John nakasabit sa mga sanga ng punong balete, parang may gustong sabihin pero walang boses. Palaging may isang babaeng nakaitim na sumusulpot sa likod ng mga puno, may dugo ang mga mata at nilalamon ng usok ang mukha. Tuwing magigising siya, palagi siyang pawisan at tila may bumubulong sa kanyang tenga. Dito na niya kinausap muli si Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kalmado. Halata sa mga mata niya ang pagod, at sa mga kilos niya ang bigat ng pinapasan. May mas malakas pa sa aswang na gumagalaw ngayon, anya. Hindi ko na siya mapigilan. Inamin ni Maria na may nilalang na tinatawag na panagdait, isang mas matandang uri ng halimaw na kayang manipulahin ang isipan ng tao, at mas malakas kaysa sa karaniwang aswang. Isa itong espiritong matagal nang natutulog sa ilalim ng kagubatan, at muling gumising dahil sa kabiguan ng kasunduan. Ayon sa mga lumang tala, kapag hindi natuloy ang alay sa loob ng 3 sunod-sunod na siklo, magigising si panagdait at kakainin hindi lang ang kaluluwa ng mga bata, kundi pati ang diwa ng buong baryo. Saka lamang naisip ni Carlos kung bakit tila hindi galing kay Maria ang lahat ng ito. Na baka siya rin ay biktima ng sumpa. Ngunit ang hindi niya maintindihan, bakit siya? Bakit siya ang pinipiling lapitan ng mga nilalang sa panaginip? Ano ang koneksyon niya sa lahat ng ito? Habang lalong lumalalim ang gabi, at sumapit ang 3 kabilugan ng buwan, tumunog ang kampana ng kapilya, isang senyales na may nangyaring hindi maganda. Tumakbo si Carlos papunta roon, kasabay ang ilang residente. Sa harap ng simbahan, may nakita silang isang bagay na balot ng banig. Sa tabi nito, isang lumang papel na may sulat, isa pa ang kulang. Ang buong baryo ay natahimik. Si Maria, na nakatayo sa likod, ay hindi makatingin sa bangkay. Samantalang si Carlos, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng matinding kaba, hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa buong baryo na unti-unti nang nilalamon ng mga lihim na hindi na dapat muling ginising. Habang lahat ay nakatitig sa bangkay na balot ng banig, biglang napansin ni Carlos ang marka sa braso ng bata, isang kakaibang hugis, parang bilog na may mga linya sa gitna na mistulang mata. Hindi ito normal. Hindi ito sugat. Isa itong simbolo, at nakita na niya ito dati sa isa sa mga lumang libro ni Maria.
Agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng albularya at hinanap ang librong iyon. Pagkabuklat niya sa isang pahina, nanlaki ang mga mata niya. Ang simbolo ay tinatawag na paningin ng lilim, isang marka na ipinapataw lamang sa isang taong hinirang bilang susunod na tagapagmana ng kadiliman. At sa tala ng libro, ang marka ay hindi dapat mapunta sa bata maliban na lang kung ang mga alay ay sinadyang baguhin. Muling binalikan ni Carlos ang mga panaginip niya, ang babaeng nakaitim, ang mga bulong sa gabi. Napagtanto niyang hindi lang basta panaginip ang mga iyon, may nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit bakit siya? Bakit hindi si Maria, na mas may koneksyon sa mga espiritu? Binalikan niya si Maria, at doon, lumitaw ang matinding twist, hindi si Maria ang tunay na tagapagmana ng kasunduan. Sa isang matinding tagpo, inamin ni Maria na siya ay inampon lamang ng albularyang kilala ng baryo bilang kanyang lola. Ang tunay na tagapagmana ay pinanganak sa labas ng baryo, isang sanggol na dinala at iniwan sa simbahan matapos mamatay ang kanyang ina. Ang sanggol na iyon ay pinalaki ng mga madre at kalaunay naging guro. Si Carlos. Nanlamig ang buong katawan ni Carlos. Lahat ng nararanasan niya, ang mga panaginip, ang mga bulong, ang pagkahila niya sa misteryo ng baryo, lahat pala ay dahil sa dugo na dumadaloy sa kanya. Siya ang pinili. Siya ang orihinal na tagapagdala ng sumpa. Ngunit imbes na sanayin, siya ay itinago. At dahil hindi niya alam ang kanyang papel, ang kasunduan ay nasira. Kaya ngayon, ang puwersa ng dilim ay bumabalik para kunin ang dapat ay sa kanila. Habang nilulunok ni Carlos ang bigat ng rebelasyong iyon, may isa pang hindi inaasahang nangyari. Dumating ang isang matandang lalaki sa baryo, payat, sunog ang balat, may dalang baston na yari sa itim na kahoy. Hindi siya kilala ng karamihan, pero lumuhod agad si Maria pagkarating nito. Siya ang tagapagbantay, bulong niya. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Berto, ang huling tauhan ng panig ng liwanag, na tagabantay ng balanse sa pagitan ng dalawang mundo, liwanag at dilim. Ayon kay Berto, may isang huling paraan para maputol ang kadena ng sumpa. Pero kailangan ng kapalit. Isang buhay na kusang magpapasakop sa kadiliman. Hindi pa man bumabalik si Carlos sa sarili, bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na iyak mula sa kabilang bahagi ng baryo. Isa na namang bata ang nawawala. Ang oras ay nauubos. At ngayon, ang tanong na nakabitin sa hangin ay mas mabigat kaysa dati, handa ba si Carlos na harapin ang nakatakdang papel niya? O tuluyan ng lulubog ang buong baryo sa kapangyarihang matagal nang nag-aabang sa dilim? Habang tumitindi ang takot sa buong baryo, si Carlos ay tulala pa rin sa harap ni Berto. Ang hangin ay parang huminto, at ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Wala na siyang oras para mag-isip, isa na namang bata ang nawawala, at ang buong baryo ay umaasang may gagawin siya. Dala ng kaba at kagustuhang tapusin ang lahat, pumayag si Carlos na harapin ang ritual. Ayon kay Berto, sa pamamagitan ng sinaunang alay, isang sakripisyo mula sa tunay na tagapagmana, maaaring maibalik ang balanse at maipahinga ang espiritu ng panagdait. Pinili nila ang pinakamatandang punong balete sa gitna ng gubat bilang lugar ng ritual. Kasama si Maria at ang ilang matatandang residente na dati tahimik lang ngunit ngayoy lumitaw upang tumulong. Sa gitna ng gabi, habang binabasa ni Maria ang mga sinaunang dasal, unti-unting lumamig ang paligid. Ang lupa ay parang humihinga. At mula sa lilim ng punong balete, lumitaw si Panagdait, isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng karaniwang mata. Baluktot ang anyo, usok ang bumabalot sa katawan, at ang mga mata nito'y parang butas na walang hanggan. Lumalapit na ito kay Carlos, at ang bigat ng presensya nito'y halos ikalugmok niya.
Nakita niya sa likod ng nilalang ang mga kaluluwang nawala, sina Elias, Junjun, at ang iba pa. Sila'y parang nakabitin sa manipis na sinulid, at unti-unting nawawala ang anyo. Sumigaw si Carlos at sinabing, "Ako ang hinahanap mo. Kunin mo na ako. Tapusin mo na to." Ngunit bago pa man maganap ang sakripisyo, biglang tumakbo si Maria sa gitna ng bilog at inialay ang sarili. Hindi ikaw ang kailangan niyang kunin. Ako ang nagpalakas sa kanya dahil sa takot ko. Ako ang dapat managot, sabay tusok ng kutsilyong may langis ng niyog sa sarili niyang dibdib. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Sumigaw si Panagdait sa galit, at parang nilamon ng sariling anino. Nawala ang mga kaluluwang nakabitin. Pati ang bigat ng hangin nawala na rin. Tahimik. Wari natapos na ang lahat. Ngunit habang papaalis na si Carlos, may narinig siyang boses sa likod ng kanyang isip. Hindi pa tapos. Nasa'yo pa rin ang dugo. Paglingon niya, nakita niyang sa likod ng kanyang leg, may parehong marka na dati nasa braso ng batang alay. Tila may naiwan. Tila may bagong nilalang na ipinanganak mula sa balanse. At sa mata ni Carlos, nagsimulang magdilim muli ang paligid. Pagkatapos ng ritual, tumahimik ang buong baryo. Para bang unang beses ulit huminga ng maluwag ang paligid. Ang mga hayop ay bumalik sa normal, at ang mga matatanda, na dati puno ng kaba, ay unti-unting lumabas ng bahay upang i-check ang isa't isa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ilang taon, walang batang nawawala. Wala ring narinig na iyak o aninong lumilipad sa gabi. Tila naputol na talaga ang sumpa. Si Carlos ay nanatiling tahimik sa ilang araw matapos ang pangyayari. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bagong marka sa kanyang katawan. Alam niyang may iniwang bakas ang Panagdait sa kanya, hindi bilang pahirap, kundi paalala. Paalala na ang mga lumang kasunduan ay may halaga, at ang mga lihim na binaliwala ay laging may kabayaran. Binalikan niya ang bahay ni Maria. Wala na ito roon. Iniwan nito ang lahat ng gamit sa panggagamot, mga halamang gamot, mga librong luma, at isang sulat para sa kanya. Sa sulat, nakasulat lang, "Ikaw na ang magbantay. Hindi mo kailangang sundin ang yapak ko, pero sana piliin mong protektahan ang lugar na ito gaya ng ginawa ko." Sa simpleng mensaheng iyon, napagtanto ni Carlos na hindi pa tapos ang papel niya. Hindi na siya ang guro lang na dating inakala niya. Isa na siyang tagapagbantay, hindi lang ng baryo, kundi ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao kay Carlos. Naging bukas na sila sa pagkonsulta sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Pinanatili niyang buhay ang mga ritual para sa kalusugan ng komunidad, pero sinigurong hindi na ito babalik sa madilim na kasunduan ng nakaraan. Ginamit niya ang kaalaman ni Maria para sa kabutihan, hindi para sa takot. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, hindi maiwasang magising si Carlos sa malamig na hangin, kahit nakasara ang lahat ng bintana. At sa bawat paggising, palagi niyang tinitingnan ang marka sa kanyang leg, tahimik lang pero alerto. Alam niyang ang kwento ng maangas na albularyo at ang laban kontra sa mga aswang ay maaaring tapos na sa papel, pero sa totoong buhay, may mga bagay na hindi basta naglalaho. Laging may bagong dilim na darating. Ang mahalaga, may handang humarap. At ngayon, alam na ni Carlos kung sino siya.